Walang problema kung yan ang gusto mo. Pero kung pisikal na laban ang magiging labanan natin, mahirapan siguro kung seryosohin ka. Magiging madaling larong ito. Paano? Ikaw naman ang magdesisyon sa pustahan. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ano kaya maganda? Doktor? Ang gusto ko'y pumusta ka kung isa kang babae o lalaki. Ano sa palagay mo, Doktor? Ano? Siya ang kriminal na walang ginagamit na armas. At masama ang tama ng babaeng yan. Siya ay si Leroux. Sigurado magiging masaya to. Sa likod ng napakaganda mukhang yan ay marami nang nabaliw at nagpatiwakal. Ang kanyang sentensya ay 120 taon na pagkakakulong. Maaring ang posible ang sinasabi niya. Pero para sa akin, mukha pa rin siya babae. Hindi, Gon. Dahil minsan ay niloloko tayo ng sarili nating mga mata. Iba't ibang uri talaga ng tao makikita mo rito. Hindi naman siguro nagpapalit ang taong to. Ano nang gagawin mo ngayon? Makikipagpustahan ka ba sa akin o hindi? Siyempre, makikipagbustahan ako. Pero, sakali magkakamali ako, paano mo naman mapapatunayan sa akin yun? Maaari mong inspeksyonin ng lahat ng gusto mo makita. Pwede mo rin pag-aralan kung gusto mo. Okay ba, Doktor? Ha? Pupustahan ni Leorio na ang taong yan ay lalaki. Tama. Ano? Bakit naman? Sige, 10 oras, lalaki. Sinabi ko na nga ba? Hindi mo lang siya nag-isip, oh. Ang daya nyo! Bakit nyo alam na yun ang pipiliin niya? Napakasimple lang yun, Gon. Ang kanyang itsura ay isang magandang babae. Sa ganung paraan ay malilin lang niya ang kanyang kalaban kung isa pala siyang lalaki. Dahil sa pinili ko ay isang lalaki, pwede kong tingnan ang kanyang katawan. Kahit matalo pa sa aking pustahan, ayos. Para na rin ako nanalo kahit matalo pa ako. Okay lang. Talo pa rin ako. Si Leorio talaga, oh. Ang saya niya, no? Bakit ba talaga siya masaya? Mandaraya ang babaeng yan. Nababasa niya ang isip ni Leorio. Pinaglalaroan niya to. Ngayon, sabihin mo. Pasensya ka na, Doc. Dahil isa akong babae. Ano? Nako po. Teke ang reaksyon niya. Ha? Papayagan mo ba akong tingnan ang... Titignan mo ang aking katawan? Siyempre, dahil sa oras na pinusto ko dyan, kaya kailangan mo ito mapatunay sa aming grupo. Sandali! Ano bang gagawin nilang dalawa? Ah! Abat! Bakit nasira ang monitor? Ayusin natin! Ay, nagkamali ako. Pahamak talaga siya. Natalo tayo ngayon sa larong ito. Nagmadaling pumili si Leorio kahit hindi pa niya napagmamasdang mabuti ang kaanyuhan ng kanyang kalaban. Sa sugal, kapag hindi mo ginamit ang iyong isip, sigurado matatalo ka. Lalo na kung hindi mahalaga sa iyong ikaw manalo. Kung magsalita ka, para wala kang pakialam. Kapag natalo pa tayo, siguradong wala ng pag-asa. Kapag nangyari yun, hindi lamang tayo matatalo sa laro nilang ito. Makulong pa tayo sa loob ng 50 oras. Tama. Dahil ang lugar na kinalalagyan natin ay nasa pinakamataas na kwarto ng toring ito. 60 oras na lang ang natitira. Para makalabas tayo. Kapag nabawasan ng 50, 10 oras na lang. Si Leorio! Hindi ako dapat nagpapakasya dito. Dr. Leorio. Ha? Ngayon, ikaw naman ang magdedesisyon kung anong laro natin. O ano, Doktor? Tigilan mo nang ang pagtawag sa akin ng doktor. Nagsimula na. Ano? Bilisan mo na. Ang mga ngiti niyang ganyan. Kahit ako'y nanginig. Kahit sino pa sa mga kriminal na ito ay walang maglalakas ang loob na lumaban kay Leroux. Kaya sinisiguro kong hindi ka uubra sa babaeng yan. Ang tingin ko sa lalaking ito, masyado niyang pinahahalagahan ng pagkakaibigan ng pagtutulungan ng grupo. Sa madaling salita, iyon ang kanyang kahinaan. Madali siyang maloko pagdating sa kagandahan. Kaya naman wala siyang magawa dun sa pustangang binigay ko sa kanya kanina. Totoo namang maganda akong babae. Kaya lalo siyang mahirapan. 10 oras na lang ang natitira para makalabas. Hindi ko na yun dapat ipatalo. Pero wala akong maisip na laban na sigurado mananalo ang aming grupo. Hirap na siyang mag-isip. Samantalang kanina, wala pa isang segundo nakapag-desisyon na siya kagad. Anong problema, Doktor? Sabihin mo na, anong lalaruin natin?
Bilisan mo, madali ako mainit. Teka, huwag ka naman magmadali dyan. Hirap na nga ako mag-isip dito eh. Ibang klase. Doktor ka pa naman, isang laro lang, hindi ka pa makapag-isip. Tumahimik ka! Itigil mo na pagtawag sa akin ng doktor. Dahil hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Kung tatanungin ko siya kung isa akong babae o lalaki, hindi maaaring halatang halata eh. Paano ko si Karabi ka mahalata kaya niya? Bakit ka na lang tingin sa akin ni Leorio? Gaano katagal mo pa ako paghihintayin? Madali lang yan, tanungin mo ang tungkol sa iyong sarili. O baka naman hindi mo rin alam kung sino kang talaga at kung ano ang tunay mong kakayahan, doktor. Ano? Baka naman gusto mong ako pa ang magsabi ng impormasyon tungkol sa'yo. O sige, pero titignan muna kita sandali bago ako magsalita. Sa itsura mong pinakita sa akin ngayon, marami na akong nalalaman, Leorio. Tingnan nyo, kakaiba na ang itsura niya. Nakakatakot. Kahit pilitin mo maging malupit, ang katotohanan ay mabait ka at patas. Kahit mukha kang masayahin, meron ka ring mapait na alaala na itinatago sa iyong isip. Siguro responsable ka sa pagkamatay ng isa sa iyong mga pasyente. Mukha yatang itumbok ang iyong sekreto. At ang taong yan ay maaaring ang iyong kaibigan. Huh? Tama ba? Siya ang iyong kaibigan. Nasawi ang iyong kaibigan ng dahil sa kapalpakan mo. Mali ka! Hindi ko kasalanan ang pagkamatay niya! Leorio! Mukhang eksperto ang babaeng yan sa paninira ng isip ng ibang tao. Kailangan nating matulungan si Leorio. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Paglalaroon ko ang pagkakaibigan ang pinaka-importante sa'yo. Magiging masaya to. Ikaw naman ang aking pasyente ngayong doktor. At ako naman ang iyong manggagamot. Siguradong mapait ang iyong magiging katapusan. Sa gagawin ko'y baka tumalon ka pa dito sa itaas para matapos sa iyong kabaliwan. Tumigil ka! Pinagtatawanan ka ngayon ng iyong pumanaw na kaibigan, Leorio. Dahil nag-aksaya ka lamang ng 10 mahalagang oras para malaman kung talagang babae ako o hindi. Dahil sa kalokohan mo, ang lahat ng iyong kaibigan ay madadamay sa iyong pagbagsak sa Hatter exam. Tumigil ka na! Sabihin mo nga sa amin, paulit-ulit ka na lang ba magkakamali sa iyong buhay, Leorio? Baka pati ang mga bago mong kaibigan ngayon ay gaya mo doon sa isang pumanaw. Tingnan mo ang iyong mga kasamahan. Hindi ba't ganyan ang mata ng iyong kaibigan bago siya pumanaw? Ikaw may kasalanan. Hindi sila makakapasa ng dahil sa iyo, Leorio. Tama na! Wala na siyang magagawa, kontrolado na ang kanyang isip. Huminahon ka! Leorio! Malaki ang tiwala naming lahat na kaya mo kaming iligtas! Totoo yan! Hindi kami magtatagumpay sa laban na to kung hindi ka namin kasama, Leorio! Palagay ko sa oras na to, wala na siyang naririnig na kahit ano. Leorio! Leorio! Para siyang daga na pinaglalaroan ng pusa. Ngayon, ano yung tatanong mo, Leorio? Ang itatanong ko ay... Ang sakit! Ibigay mo ng tanong! Leorio! Kung hindi, maubos ng oras natin! Ano? Anong tanong? Oo nga pala! Gon, sa susunod, huwag mong masyadong lalakasan. Wala talaga akong maisip na tanong. Bahala na! Swertehin na lang! Maglaro na lang tayo ng Jack and Poy! Magpupustahan na lang tayo ngayon sa laro ng Jack and Poy. Payag ka ba? Jack and Poy? Siguradong wala na talaga siyang ibang maisip para manalo. Kung yan ang gusto mo, Jack and Poy ang paglalabanan nila. ipupusta ko ang lahat ng oras na hawak ko para lamang manalo. Ha? Ang lahat ng oras mo? Hindi naman yung magiging problema, hindi ba? Pwede ko ipusta ang lahat ng oras na gusto ko. Tsaka kahit na matalo ka, 10 oras lang mapapanalunan ko, kaya wala kang dapat ikatakot. Kapag natalo ako, wala na kaming oras. Asar! Bakit ba puro pagkatalo lang iniisip ko? Malaking pagkakataon ito para sa amin. Maaaring malaki ang kanyang tiwala na manalo siya sa Jack and Poy. Sa palagay ko, malaki ang tsansang manalo ni Leorio sa Jack and Poy. Wala akong tiwala. Dahil ang larong Jack and Poy, kailangan ng matinong isip. Matinong isip?
Hindi na kailangan yun. Maglalaro ka lang naman eh. Kapag iisipin mong mabuti ang laro, ang tsansa mo para matalo ay 1 sa 3. Ang natitirang 2 ay maaari mong ikapanalo o magtabla. Kaya naman, ang tsansang manalo ng bawat manlalaro ay halos 70%. Pero, ang problema ay pareho silang dalawa. Tama ka. Kaya lang, delikado tayo. Dahil walang ibang taong pwedeng lumaban dyan kundi si Leorio. Kayong dalawa, simulan nyo na ang laro. 1, 2! Sana hindi magkamali si Leorio dahil karaniwan sa mga tao ang unang ginagamit ay... Tatlo! Gunting! Kapag bato naman ang ginamit mo, mas malaki ang pagkakataon mong manalo makipagtabla sa larong yan. Kung ganoon, siguradong alam ni Leorio yon, hindi ba? Kaya lang, ang pangalawang laban ay siguradong maggagamitan na ng isip. Gamitan ng isip? Ngayon, anong gagamitin niya? Ginamit na niya ang bato. Sigurado manloloko na siya. Hindi, gusto na niya manalo. Teka, sandali lang. Siguro yung iniisip na niya matatalo na ako. Ha? Hindi ko akalaing ninervisin ako sa larong Jack and Poy. Gusto mo ba sabihin ko na sa'yo? Ha? Ang susunod na gagamitin ko ay papel. Ano? Nagsisinungaling ba siya o nagsasabi ng totoo? Alin sa dalawa? Hindi ko mabasa ang laman ng kanyang isip. Leorio! Gamitin mo ang gunting para manalo ka! Tumahimik ka dyan! Di ba gunting ang tatalo sa papel? Mabuti pang tumahimik ka na lang dyan! Ano ba talaga? Papel ba to o gunting? Ano? Handa ka na ba? O sige! Heto na ako! 1, 2, 3! Ah? Sira ka talaga. Sinabi ko naman na papel ang gagamitin ko. Natalo ko. Sayang! Sinabi ko naman sa'yo kanina na gunting ang gamitin mo. Kung titignan mo lang ang resulta ay tama ka. Pero kung ikaw ang naglalaro at hindi ka sigurado sa iyong gagawin, ay lalakas ang loob ng iyong kalaban at malamang ay natalo ka. Isa pa rin masyado na siyang nalito. Dahil sinabi ng kanyang kalaban ko anong gagamitin niya. Nagpaloko ka. Alam kong hindi mo gagamitin ng gunting dahil sinabi ko ng papel ay panlalaban ko. Masyado na rin napagod ang isip ni Leorio kanina dahil hindi niya alam kung paano siya mananalo. Malamang yun ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Kung gano'n, kinain pala siya ng buo nung mukhang makukulam na babae nga. Tapos na ang laro namin, Jack and Boy. Si Dr. Leorio na patalo sa kanilang grupo. Ang laban sa pagitan ng dalawang doktor ay masyadong madaling natapos. Ngayon ay patas na ang putos ng 2 grupo. Hindi lang yun. Magbabayad pa tayo ng 50 oras dahil sa pagkatalo natin sa pustahang ito. Paano yan, Kurapika? Ilang oras na lang ang natitira sa atin? Mahigit na 9 na oras na lang. Ha? Hindi na importante kung ilan pa ang nalalabing oras. Dahil ang hahantungan ng makakalaban ko ay katapusan. Pasensya na. Sana nagbarahan na lang kami. Kaysa doon sa larong Jack and Poy, mas malaki pa sana ang pag-asa ko manalo. Nakakahiya ka talaga. Ang huling laban ng dalawang grupo. Ang mga manlalaro ay... Teka, sandali lang. Sino na lang ba natitirang lalaban sa ating grupo? Ako yun. Ha? Nakakainis talaga maghintay. Muntik na ako makatulog. Anong? Bakit hindi nagtigil mo sa akin? Dapat pala ipinanalo ko na lang yung laro ko kanina. Kapag ginamit na naman nilang isip, ay siguradong talo na tayo. Gon, payagan mo na ako. Isang ano lang. Minahon ka! Yan ang pinakuling salita ko tatanggapin ko mula sa isang talunan. Inaamin ko na pagdating sa kwentuhan, siguradong susuko na ako sa kanila. Huwag kang magalala. Alam kong kahit na anong laban ay siguradong mananalo ka. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Gon. Kanina'y alam mong bato ang mauna. Huwag ka maghahamon ng Jack and Poy! Talaga? Kiluwa. Ang taong yan ay walang iba. Kung hindi si Janice.
Si Janice? Kilua? Huh? Tatanggapin ko ang ating pagkatalo. Huwag mo na lang ituloy ang paglaban sa kanya. Narinig ko na rin ang pangalan niya. Masyado siyang malupit. Tama ka. Janice ang matador. Isa siya sa may pinakamaraming tinapos na buhay sa kasaysayan ng Japan. Talaga? Ilan na ba tinapos niya? Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang eh. Ang huling balita ko ay umabot na sa 146 ang kanya na biktima. Kapag nakita mo ang katawan ng mga taong yun, siguradong hindi ka na makakatulog. Hiwa-hiwala yung mga parte nito kaya hindi na nila makilala. Hanggang sa dumating ang araw, tinawag na lamang siyang Janice, ang pinakamalupit na matador. Noong araw na siya'y makita at maaresto ng mga alagad ng batas, si Janice ay hindi man lang nagpakita ng pagtutol sa mga opisyal na dumampot sa kanya. Pero, noong pinandar na noong pulisi yung sasakyan para dalhin siya sa bilangguan, ay bigla na lamang... Masyado siyang mabilis kumilos. Kaya kanyang tapusin sa isang iglap na hindi mo namamalayan. Walang sino man na makakapantay sa pambihirang kakayahan ng kanyang mga daliri. Si Janice ang pinakamagandang koleksyon na nahuli ko mula noong ako'y maging isang blacklist hunter. Huh? Ibang klase. Nadurog niya yung simento. Pambihirang kakaya ng kanyang kamay. Ngayon nakita mo na. Kaya hindi mo na kailangan makipaglaban sa isang baliw na katulad niya. Marami pang pagkakataon para maging hunter. Sana ay maintindihan niyo ako sa pakiusap ko. Kailangan na talaga natin sumuko ngayon. Meron ba tumututol? Kilua! Sandali! Kilua! Huwag! Huwag niyo ako pigilan. Ngayon pa lang nagsisimula ang kasiyahan sa larong to. Papakita ko kung paano ako makipaglaro. Kilua! Ano makikipaglaro? Nasisira! Gon! Wala kang dapat ipag-alala. Magtiwala ka kay Kilua. Para kay Kilua, isa lang itong laro. Sinabi na nga kung anong kakayahan ni Janice, hindi pa rin sila nakinig. Bahala na kayo. Matagal na panahon na rin na hindi nakatikim ng bata ang aking kamay. Talaga lang ah. Gon! Kapag ang taong yan ay nakalaban mo, hindi mo na kailangan ng utak. Ang alam lang niyang gawin ay sumugod na sumugod sa kanya katunggali. Huwag kang mag-alala. Teka, anong kondisyon sa ating laban? Kondisyon? Gon, sabi ko, huwag kayo mag-alala. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Dahil ang mangyayari ngayon ay tiyak na pagsisisihan mo. Wala akong interes sa pagsusulit o kalayaan. Ang gusto ko lamang ay pulbusin ang iyong katawan. Yun lang ang wala ng iba. Ang dapat mo lang gawin ay umiyak sa sakit na mararamdaman. Sige, kung ganon, ang laban natin na ito ay hanggang katapusan. Kilua, huwag ka nang lumaban. Kilua! Sige, kung yan ang gusto mo. Ha? Ibalik mo yan. Paano ba yan? Tatlo na ang panalo namin. Sigurado naman palalampasin niyo kami dito. Oo, nanalo kayo. Kaya maaari na kayong umalis dito. Pero natalo kayo sa pustahan. Kaya kailangan niyo tumigil ng 50 oras doon sa kabilang kwarto. Sige, pero sandali lang, Kalbo. Mukhang nainip ka dahil hindi natuloy ang laban mo. Baka gusto mo ituloy natin. Hindi. Nalibang lang ako sa panonood. Miyembro siya ng pamilya tagapaslang. Oo, Zoldyck ang kanyang apelido. Gon, kailangan na nating umalis. Kilua, saan mo natutunan ng ganong kakayahan? Kung tutuusin, bali wala pa nga yun eh. Hindi wala nga pawis na tumulo sa akin. Kaya lang, meron pa akong tinawag para mas madali ko magawa ang pagtapos sa buhay niya. Huh? Ang tawag sa kanya matador, pero isa lamang siyang baguhan. Alam nyo, isa na akong profesional. Pero kung tatay ko ang gumawa nun, wala na kayong makikita. Kapag siya ang gumalaw, kahit patak ng dugo, siguradong hindi nyo maririnig. Ibang klase talaga ang pamilya nyo. Hanggat kasama namin siya sa grupo. Kaya naman pala, ang batang ina ang galing sa pamilyang Zoldyck.
Lahat sila ay may nakakatuwa at pambihirang kakayahan. Binabati ko kayo. Lahat kayo ay maaari ng dumaan. Ayos! Makaalis na rin dito! Oo, makakalabas na nga tayo. Pero kailangan pa rin natin maghintay na 5 oras. Kailangan natin mag-ensayo, Leorio. Landiyan, boy! Ha! Tumahimik ka nga dyan!